Buntong hininga na pumasok sa barbershop ang negosyanteng si G. Santos. Kailangan niyang magpagupit, ngunit kinatatakutan niya ang hindi maiiwasang pakikipag-usap sa barbero, isang lalaking kilala sa kanyang pagiging makulit at tsismis. Si G. Santos ay isang taong may sikreto, lalo na pagdating sa kanyang mga negosyo. Umupo si Mr. Santos sa upuan at sinubukang iwasan ang eye contact habang nagsimulang makipag-chat ang barbero, isang lalaking masayahin na nagngangalang Tony. "Busy week, Mr. Santos?" Tanong ni Tony, ang kanyang boses ay isang palakaibigan ngunit paulit-ulit na drone. Sumimangot si G. Santos, umaasang ilalayo ang usapan sa kanyang negosyo. Ngunit mapilit si Tony. Siya ay naghahabi sa loob at labas ng mga paksa, palaging umiikot pabalik sa kumpanya ni G. Santos. "Heard you're expanding," sabi ni Tony, may tipid na ngiti sa kanyang mukha. Malaking plano, Naramdaman ni G. Santos ang isang butil ng pawis na tumutulo sa kanyang templo. Alam niyang may kakayahan si Tony sa paghahanap ng impormasyon, at hindi siya sigurado kung gaano nakarami ang alam ni Tony. Akmang susubukan ni Ginoong Santos ang ibang paraan, biglang tumigil sa pagsasalita si Tony. Napatitig siya sa refleksyon ni G. Santos sa salamin, may maalalahang ekspresyon sa mukha. "Alam mo, Mr. Santos," dahan daw ang sabi niya, "minsan ang pinakamagandang deal sa negosyo ay nagmumula sa mga hindi inaasahang lugar." Si Ginoong Santos, nalilito, hinintay na magpatuloy si Tony. Sumandal si Tony, may pilyong kislap sa kanyang mata. "May alam ako tungkol sa isang potensyal na pamumuhunan na maaaring ito lang ang kailangan mo." Natigilan si Ginoong Santos. Si Tony ay nag-aalok sa kanya ng isang pagkakataon na gumawa ng isang deal na maaaring baguhin ang lahat. Natagpuan ni G. Santos ang kanyang sarili na nahuli sa isang komplikadong web. Kailangan niyang magpasya kung mapagkakatiwalaan niya ang tsismis na barbero, isang lalaking noon pa man ay itinuturing niyang istorbo. Ang barbero naman ay kailangang magpasya kung maaari niyang maging tapat sa negosyante, isang lalaking laging nakahawak sa kanya sa haba ng braso. Ang kwento ng negosyante at barbero ay naging isang kwento ng hindi inaasahang mga alyansa at ang pinong balanse sa pagitan ng mga lihim at pagtitiwala.